May malupit na banat po si Attorney Ferdy Topacio sa panayam niya sa SMNI. Binanatan niya po ang pamunuan ng Quadcom at si Franz Castro, Luis Tro at hindi po nakaligtas si Dan Fernandez. Tinawag niya itong mga inutil na mga tagapagpanday ng batas. Napakabigat po niyan mga kapatid. Hindi po sila nakaligtas sa mga malulupit at matitinding banat ni Atty. Ferdy Topacio. Kilala naman po natin itong si Topacio, isang veteranong abogado na may mga kinalaman pagdating sa batas. Matinding bumanat sa mga kalaban at mabait naman po sa mga kakampi. Kaya pakinggan po natin mga kapatid ang kanya naging panayam. Panoorin po natin ang malupit na banat ni Atty. Ferdy Topacio. Attorney, si FPRR dito pinatutungkulan natin. Yun nga po ang mali po roon. Kasi wala pong nasasakdal sa isang legislative hearing. Ang legislative hearing po, ang sole purpose po nito ay mag-collect ng informasyon upang ang isang legislatura will be able to make intelligent laws. So they need to know all the facts pertaining to a certain subject matter. So, lahat po ng humaharap po dyan ay resource persons. Wala pong nasasakdal po dyan, walang inaakusahan ng krimen, walang dapat na mapatunayan dyan whether or not a crime has been committed and who committed the crime. Otherwise, lumalampas na po sa kapangyarihan ang legislatura, in this case, the House of Representatives. Meron pa akong isang tanong din, attorney, patungkol doon sa tanong ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba'y dapat masamain? Kasi nagtatanong lang siya, maaari niyo po bang, ano po ba yung panukalang batas ninyo na nabuo na sa nakalipas? Kasi pang-11 yata yun na hearing. Pero sabi ng isang kongresista, parang nabastos siya. Kung nagtatanong ang isang private citizen na siya, taxpayer din yun. Wala ba siyang karapatan na magtanong? At pag nagtanong ba, bastos agad, nababastosan agad sila? Ay hindi po, ang bastos po dyan ay ang House of Representatives. Sapagkat sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman na kapag meron pong isang legislative hearing at ikaw ay inanyayahan bilang isang resource speaker o resource person, dapat po kalakip ng liham na paanyaya o yung invitation, yun pong draft ng proposed legislation at hindi lamang po yung draft ng proposed legislation, yung mga katanungan na maaring ibigay po sa inyo. Ano pong reason po nito? Sapagkat katulad po ng sinabi ko, ang sole purpose, ang kaisa-isang purpose ng legislative hearing ay upang bubuo ng batas. At hindi po dapat tinatanong ang resource person o resource persons ng mga katanungan na labas doon sa panukalang batas na nais gawin ng legislatura. At ang nangyari doon, parang nasa, inakusahan na siya. Nandun na rin si Senador Trillanes kung ano-ano mga akusasyon. Hindi lang si dating Pangulong Duterte, pati yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok pa ba yun sa pagbuo ng batas? Hindi po, sapagkat hindi po pakay o hindi po nasa saklaw ng kapangyarihan ng legislatura sa isang legislative inquiry ang pag-awayin o pagsabungin or pag-away o i-confront yung isang resource person ng another resource person. Kaya nga po, buti na lang si Pangulong Duterte ay isang dating prosecutor. Kaya nung sinasabi sa kanya, kino-confront siya with an affidavit, sinabi niya, hindi mo ako pwedeng tanungin dyan sapagkat hindi ko nababasa yung affidavit na yan. Hindi mo ako binigyan ng kopya ng affidavit na yan. How can I comment on an affidavit that I have not seen nor read? Also, maling-mali po talaga. Talagang nagiging circus po itong Quadcom hearing sa dapat po iwasan na. Sapagkat sabi sila na po mismo gumamin. Sila po ay mayroon ng sinumiting panukalang batas tungkol sa EJK. Although walang kakwenta-kwenta, ay panukalang batas pa rin. Kapag ikaw ay nagsumiti na ng panukalang batas, tapos na ang trabaho mo with respect to that certain subject matter, which in this case is EJK. Kapag nagpadala po ba, attorney, ng imbitasyon, halimbawa itong isang komite ng Kamara kaugnay sa magiging pagdinig in aid of legislation, obligado ba sila na nakalagay doon sa sulat kung ano-ano mga panukalang batas yung kanilang mga naiisip? Para at least prepare din itong kanilang magiging research person kung ano yung mga inputs niya na may dadagdag doon sa pagpanday ng batas. Ay opo, talaga pong obligado. At yan po mismo ang ipinag-uutos ng
ating saligang batas noong sabihin nila na ang mga karapatan ng resource person ay dapat ginagalang. Ano ba itong mga karapatan na ito? The right to due process, the right to remain silent, the right against self-incrimination. At yan din po ang mandato ng mga desisyon ng ating Korte Suprema tungkol po sa limitations and extent ng powers ng legislature tungkol sa legislative inquiry. Yan po ay mga decided cases katulad ng Ermita versus Senate, yung Neri versus Blue Ribbon, Ong versus Senate Blue Ribbon Committee na ako po ang nag-represent dun sa petitioner. Ibinigay po ang limitasyon. Ang problema po sa ating mga legislators ay akala nila they're above the law. Hindi po nila sinusunod yung ipinag-uutos ng Korte Suprema sa pagamat nakalagay po sa ating civil code na pronouncements of the Supreme Court form part of the law of the land. At noong po sila ay sumumpa sa kanilang katungkulan bilang mga miyembro ng Kongreso, sila po ay nanumpa to uphold and defend the Constitution and all the laws of the Republic. Yan po ang hindi nila sinusunod sa kagustuhan lamang nila na yung agenda nila, yung script nila, yung kanilang narrative ay yun ang maisulong. Opo, attorney, doon sa in aid of legislation na pagdinig, sa tingin mo tama rin ba na ang answer lang dapat ay yes or no? Yun lang ba? At sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ka investigador. Ano bang masasabi mo rito, attorney? Opo, tama po si dating Pangulong Duterte sapagkat hindi niya po inimbento yung doktrina o prinsipyo na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, napakarami na po mga kaso, na yung, ang isa pong kasong dapat binasa nila dito ay yung Calida versus Trillanes, kung saan nasasaad na ang Kongreso, kung ito po ay nagsasagawa ng inquiries in aid of legislation, hindi po sila pulis, hindi sila NBI, hindi sila piskalya, lalong-lalo nang hindi sila hukuman. Kaya hindi po pwedeng sabihin, answer yes or no. Ang nais mong makuha nito, hindi ipiti ng witness o yung resource person, kundi kumuha ng impormasyon. Paano kang kukuha ng impormasyon kung ikaw ay ililimita mo yung sagot sa yes or no? So mali po yan. Mali po yung ginagawa nila na nililimita po nila, i-control nila yung answer ng isang resource person. Ayos. Opo, bago lang si partner Jason, doon po ba sa mga pagdinig sa korte, ano ba, ina-adapt din ba ito? At sa mga pagdinig ba sa korte, mas proper, mas hindi bias, hindi pwedeng bias doon? Kasi dito halimbawa sa pagdinig sa Quadcom, puro sinasabing biktima ng war on drugs. Pero wala silang iprenesenta naman lang para maging balanse lahat yung mga biktima ng illegal na droga, yung mga biktima ng karumal-dumal na krimen dahil bangag yung suspect, mga pamilyang nawasak dahil sa illegal na droga, mga komunidad na grabe yung takot ng mga neighborhood dahil sa illegal na droga, attorney. Ay opo, sa isang hukuman po, yung totoong hukuman, meron pong rules on evidence na tinatawag. Hindi basta kung sino-sino, halimbawa si Trillanes, ay biglang susulpot doon at magbibigay ng ebidensya. Unang-una, you have to qualify your witness. Kasi ang testimonya po sa hukuman, hindi po pwedeng haka-haka. Hindi po pwedeng chismis. Hindi pwedeng narinig ko kay ganito o sinabi sa akin ni ganon. Dapat po yan, they are all based either on personal knowledge or based on authentic documents. Hindi po pwedeng mag-under oath on at hindi personal knowledge. O-objectionan po yan. Noong kalaban, sasabihin, objection, hearsay evidence, not admissible. At kung ikaw ay nagbigay ng illegally obtained evidence katulad ng ginawa ni Trillanes in violation of the bank secrecy law, yan po ay hindi pwedeng tanggapin. Ang tawag po dyan ay fruit of the poison tree. Lahat po ng ebidensya na illegal, lahat ng consequences ng ebidensya niyan ay inadmissible. Ang problema po, itong Quadcom, wala pong batas dito. Ang tingin ng mga kongresista sa sarili nila, sila ang batas. Kung ano na lamang gusto nila ibigay na dokumento. Kung sino na lamang ibibigay nilang kung sino-sinong mga Herodes dyan, na mga witness, katulad ng pare, na sinasabi niya, libo-libo daw ang biktima, nagdrama pa, inilatag pa yung mahabang listahan doon, hindi naman pala niya kilala yung mga yun, iilan lang pala doon ang nakausap niya, o suskun sa tunay na korte, ipaparahin niya ng judge at tatahimikin yan baka makontempa yan Attorney, si Jason po ito. Sir, ano kaya magiging impact nitong naging Quadcom hearing, especially dito sa umano'y extrajudicial killings na parang mas kinukundina pa ng mga kongresista yung naging successful na war on drugs kaysa sa mga durugista? Wala po tayong magagawa dyan. Wala pong impact yan. Ang nangyari po dyan, hindi impact, kundi impacto. Kasi po, nakakatawa nga Patay. Ang sinasabi po nila, ang binibida
nitong sina Ginoong Fernandez, sina Ginoong Adyong, etong sina Ginoong Abante na kanila daw resulta ay yung batas tungkol sa EJK, unnecessary po yun, useless po yung batas na panukala na yun, inutil po yun sapagkat lahat po ng sinasabi doon sa batas na yun ay naroon na, they're already existing. Wala po tayong magagawa dyan sapagkat biased po sila. Itong Quadcom na pong ito po ay inorganisa, 4 na committee po yan, 4 na chairman, isa lang po ang purpose niyan hindi naman upang gumawa ng batas, kundi upang sirain ang pangalan ng mga Duterte, lalo-lalo na si Pangulong Duterte, at ilagay po into focus yung EJK na ito po ay isang programa, hindi po yung EJK, yung War on Drugs. Ito po ay isang programa na napaka-popular po sa ating mga tao. Tama. At yung sinasabi ng EJK, meron po tayong batas, yung katulad po noong pumatay kay Kian, yan po ay pinagbabayaran nila ang kanilang kasalanan. Sapagkat talaga naman pong in a war, there will be collateral damage. Yun pong lumalabag sa patakaran ng ating batas tungkol sa war on drugs, yun naman po ay pinarurusahan. So para sa akin po, wala pong mapapala ang ating taong bayan. Nag-aaksaya lamang po tayo ng oras, ng efforts ng ating mga congressmen at lalo-lalo ng magsalapi. Yung mga binabayad natin sa mga congressmen na dapat sila ay gumagawa ng magagandang batas, imbestigahan nila kung ano nangyari doon sa flood control, kung saan nalulunod yung ating Correct. mga kababayan. Imbestigahan nila yung sa Okada, yung di umano'y may panunuhol kay Speaker Martin Romualdez. Ay, tama. Yung Oo. gusto Isa pa nilang yun. malaman yung sa droga, iimbestigahan nila yung video ni Pangulong Marcos. Bakit Tama. dito sila nakatuon sa isang side lang? Oo. Yan ay nagpapakita lamang ng kanilang bias at prejudice laban sa dating Pangulo. Attorney, hindi maitatanggi na marami sa ating mga kababayan na ramdam talaga nila na sila ay ligtas sa ilalim ng Duterte administration dahil po dito sa war on drugs. Pero ngayon po ay kinukundina ng mga kongresista itong nangyari na war on drugs. Pero hindi nila namamalayan, sir, na merong latest survey na nangunguna po ang lungsod ng Maynila sa ilalim ngayon ng administrasyon sa may pinakamataas na crime rate dito sa Asia. Ano ang masasabi ninyo dito, sir? Totoo po yan sapagkat unang-una po, nung tinigil nila yung war on drugs, hindi na po natakot yung mga pusher, yung mga drug lords, sapagkat iba na po ang policy. Hindi lamang hindi itinuloy ang war on drugs, hindi lamang naglembot-lembot ang ating pamahalaan, kundi natatakot na yung ating mga kapulisan na magpatupad ng mga batas tungkol sa droga sapagkat natatakot sila na sila naman ang kondinahin ng ating mga mambabatas. So, itong ginagawa ng ating kasalukuyang pamahalaan po, it sends a chilling effect. Nawawalan po ng moral, nawawalan ng gana, natatakot ang ating mga kapulisan na ipatupad ang batas at hulihin yung mga na lumalabag sa batas, lalo na yung mga drug lords na hindi lamang po ito ipaglabag sa batas na isa o dalawa ang biktima. Libo-libo, mga tens of thousands ang biktima nito in terms of destroyed futures, life Tama. loss, health loss, at pagwasak ng pamilya. Yung po ang hindi sila naiisip Ganun po kasi talaga pagka weak ang leadership, nade-demoralize ang pulis sapagkat they are barking up the wrong tree. Bakit hindi nila suportahan ang ating kapulisan? Ayan, ang nangyayari po, minabilitaan tayo sa isang operation against drugs. Yung mga pulis ang napatay, hindi yung mga pusher, hindi yung mga drug lords. So, yan po ang epekto ng weak leadership. Yung leadership na hindi malaman kung anong ginagawa niya na kapag may krisis ay magkakabot ang ulo at sasabihin, anong gagawin natin? Yan po ang mabigat na nangyayari. Sir, nakakabahala po dahil po sa nangyayari ngayon ay marami po sa ating mga kapulisan ay minsan ay natatakot na ipatupad ang kanilang responsibilidad lalo na sa pagpapatupad ng batas laban dito sa mga drugista, sa mga drug lord. At ang nakakabahala pa, attorney, sa mga panahon nito, marami pong mga bata ang nawawala at hindi na pagtutunan ng pansin ng pambansang pulisya. Ay totoo po. Hindi lamang po natatakot ang pulis natin, ito po ang mas nakakatakot dyan, hindi lang sila natatakot, ginajustify pa nila ang paggamit ng droga. Kasama daw sa ekonomiya natin yan. Diyos At po. anong klaseng baluktot Oo, ng yun mga kay katwiran Marbil. yan? Na okay lang gumamit sa droga kasi ito ay ginagamit sa hanap buhay. Yan ba ay katuwirang matino? Number 2, yan sinasabi niyong nawawalang mga bata. Kasi nga po, hindi na natatakot ang ating mga kriminal sapagkat nanlambot na po. Nawalan po ng moral ang mga pulis sapagkat ang pakiramdam nila kapag sila ay gumawa ng matino at ito ay nangyari ay nagkakomprontasyon at nakabarilan at dinidepensa lang naman nila ang kanilang sarili, ngunit sila ay nakapatay ng kriminal in the performance of their duties and in the defense of themselves, sasabihin, EJK sila, murderer sila. Baka patawag sila ng Kongreso. Pangatlo, at nakikita po nitong mga communist fraud organizations na hindi lamang naging malabnaw itong NTFL natin, kundi namamayagpag pa ang mga kinatawan ng mga communist fraud organizations sa legislatura, katulad ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, etc. Ang yayabang nila. So ano nangyayari? Lalo pong lumalakas ang loob nitong mga insurgents, mga komunista na labanan ng gobyerno at mag-recruit ng ating mga kabataan upang magdala ng armas, pumatay ng sundalo at malimit po, sila rin po ay napapatay sa kanilang murang edad.
Tama. At saka attorney, baka itong solusyon nila sa illegal na droga at kriminalidad kasi ayaw nila dun sa naging estilo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka i-google lang din ito, attorney. Gaya nung isa, Dan gaya din nung Fernandez. isa na ginugoogle lang. Hindi na pala pwedeng wag na lang mag-aral ng law. Pwede na pala sa Google, attorney. Ayun nga po, ako nga, baka mag-open na po ako ng clinic dito sa bahay ko at mag-prescribe na rin ako ng gamot. I-google ko na lang kung anong gamot ang dapat ibigay. Kami may sakit pa isang bagay. At hindi po talagang nakakatawa po na lahat po ng justification ay kanilang ibinibigay upang malabag po nila. Upang gawin nila lahat ng paglabag sa mga constitutional rights ng mga resource persons na tinatakot nila, ayaw nilang pakausap sa abogado, sisiraan nilang abogado, pipilitin nilang umamin katulad ng ginawa nila kay Colonel Grijaldo, pinipressure si General Leonardo. Yan po ay hindi po gawain ng legislatura. Kaya nakakalungkot po na, alam niyo po, napaka-pangit na po. Hindi ko po sinasabing yung mga miyembro, ang pangit, katulad ni Luistro o ni Franz Castro. Yung ginagawa po nila ang pangit sapagkat nasisira po ang prestige, ang gravitas, ang reputation ng ating batasan, yung ating kongreso, na dapat po, it should be populated with honorable men and women, kaya honorable ang tawag sa kanila. Pero ngayon, napakarami po nila na talagang napaka-dishonorable. Wala na pong dangal, wala na pong dignidad. Tsaka attorney, marami ding Ayun na nga po mga kapatid. Ano po ang masasabi nyo sa mga binitawang pahayag, binitawang salita ni Attorney Ferdinand Topacio? Siya po ay isa sa pinakakilalang abogado sa Pilipinas. Magaling at talentadong abogado po ito si Attorney Ferdinand Topacio. Nakita po natin ang kanyang pagpapaliwanag ng may diin at maayos na pagpapaliwanag kung papaano po nilalapastangan at binababoy ng Quadcom ang Kamara sa pamunuan po, sa pamumuno po ni Ace Barbers. At itong mga nag-aastang mga attorney, mga may kinalaman sa paggawa ng batas na hindi po natutuunan kung ano po ang tunay nilang trabaho, kung bakit nandyan po sila sa House of Representatives. Binagyan din po ni Attorney Ferdinand Topacio na ang tanging trabaho ng mga congressman na ito ay magpanday at gumawa ng maayos na batas para sa ikabubuti at ikagaganda ng bansang Pilipinas. Ngunit ano pa nga po ba ang nakikita natin? Sa kaliwat kanang pagbanat at pagbatikos ng mga politikong ito sa kanilang mga sa kanilang mga kalaban sa politika. Pero nakikita po natin ang naging banat po ni Attorney Ferdinand Topacio ay nakikita po natin na ito po ay lahat ay tama. Nakita po natin na ang kanyang mga binitawang salita at ang kanyang mga naging banat ay ito po ay talagang ginagawa po nitong mga quad committee na ito, no? Na sila naman po ay mga walang kinalaman po pagdating sa pagpapairal ng batas. Kung meron man po silang kinalaman sa pagpapairal ng batas, ito po ay kanilang inilalabag, nilalapastangan. Kaya kayo mga kapatid, maging mulat po ang ating pag-iisip na tapusin po natin ang mga ganitong klaseng politiko. Huwag na po nating bigyan pa ng pagkakataon na ito ay mahalal pa sa susunod na mga pagkakataon. Bantayan po natin ang kinikilos nito at tayo po ay mag-obserba kung saan po papunta ang galaw nitong mga miyembro ng Quad Committee sa pangunguna po ni Martin Romualdez na nagiging tahimik po at bumabanat po ng sobra-sobra pagdating sa mga kalaban sa politika. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga binitawang salita ni Attorney Ferdinand Topacio? Bigyan nyo po ng comment, suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po mga kapatid.